promises of Christ our King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Ayan, isang maganda at pinagpalang gabi dyan, River of God Marilao. Praise God. Thank you po for inviting me and to Pastor LV Reyes Torifiel. Praise be to God. Magandang gabi po sa ating lahat. So praise be to God wherever we are right now. I believe na may pagkilos ang Panginoon sa ating buhay. Tandaan natin, every gising is a blessing. May purpose, may plano ang Panginoon. And the reason why we're gathering together right now, it's all because may plano ang ating Panginoon. And His plan for us is to prosper us, not to harm us, give us hope and a better future. Come on, can you say amen? Wow, wow, hallelujah. Alam nyo, while I'm praying kanina mga kapatid, binigyan ako ng Lord ng word. God is worthy of my full attention. Hindi dapat ang worry, hindi dapat ang anxiety, hindi dapat ang depression, hindi dapat mga kapatid ang attacks ng kaaway no o ang mga binibirang kasinungalingan ni Satanas ang kumukuha ng attention natin. Hindi dapat ang mga bagay sa mundo ang kumukuha ng attention natin. Dapat ang Panginoon, mga kapatid, ang bigyan natin ng atensyon. Kaya ang sabi niya, love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, strength, the first and the greatest commandment ng ating Panginoon. Because He is worthy of my full attention. Hallelujah. Come on, can you say amen? Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, wherever you are right now, just give your 100% attention to God. Just spend a quality time with God right now. Umattend ka na rin lang mga kapatid ng gawain ito. Ibigay mo na yung 100% ng attention mo. Bakit? Kasi may gagawin si Lord na maganda sa buhay mo. Don't settle for less. Settle for God's best mga kapatid. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaral ngayon is about God's promise. Come on, pakilagay po yan, God's promise. Okay? Hindi mo ito ma-absorb ng maayos. Parang pagkain na nilanok mo lang kahit gaano kasarap yan mga kapatid. Kung hindi mo ito na-meditate mga kapatid ang salita ng Diyos. No? If hindi mo binigay ang full attention mo sa Panginoon, sayang mga kapatid. Kasi ang pangako ng Lord mga kapatid, heaven and earth will pass away.
maging mga pasaway will pass away, but the word of God will never be passed away. God's promises never fail. He is the same yesterday, today, and forever. Ooh, can you say amen, mga kapatid? Hallelujah. Now, if we are ready, mga kapatid, to hear the word of God, hallelujah, let's read it in Isaiah 41, verse 10. Isaiah 41, verse 10. Don't be afraid. Number one, promise of God. For I am with you. Number two, don't be discouraged. For I am your God. Ooh. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my victorious right hand. Wow. Hallelujah. Today we will talk about 5 promises of God in just one verse. 5 promises of God in just one verse, mga kapatid. God is worthy of our full attention. Kailangan mo tong marinig, mga kapatid. Maybe, you are struggling a lot right now, mga kapatid. But I'm telling you the truth. Dinadala ka ng Diyos sa edge of your life upang makita mo, mga kapatid, that He is our great solution. He is a great provider. He is a great healer. With Him, nothing is impossible. Tandaan niyo, mga kapatid, your impossibility is God's specialty. Because with Him, nothing is impossible. But without Him, mga kapatid, we are nothing. Hallelujah! Alam niyo sa Bible, ang dami po mga promises ng Panginoon. More than 8,000 promises of God meron in the Bible. No? Ngunit, mga kapatid, ilan po yung ating pinangawakang salita ng Diyos? Hanggang ngayon ba, dinedeclare mo pa rin ba ito? Hanggang ngayon ba, pinangahawakan mo pa rin ba ito? O nalimutan mo na? Mga kapatid, huwag mong bibitawan ito. Humawak ka, mga kapatid, ng mahigpit, no, sa makapangyarihang salita ng Diyos upang hindi ka madaya ng mga satsat ng demonyo. Upang hindi ka madaya ng mundong ito, mga kapatid. Because all God's promises are yes and amen. Oh, all God's promises are yes and amen. Mangyayari yan, mga kapatid. Kaya sulat niyo po ito. Number 1, God is with you. Kayo mong personal, God is with you. God is with us. Yun ang sinabi ng Bible. Do not be afraid. Bakit? I am with you. That's number 1. Okay? Pinangako ng Diyos yan. I will never leave you nor forsake you. Hindi ka iiwan na pababayaan ng ating Panginoon. Huwag mong habulin ng blessings. Habulin mo ang blesser. Because He is with you. And if God is with you, who can be against you? Ano man ang iyong daanan, ano man ang iyong mga difficulties in life, mga kapatid, hawakan mo ang pangako ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sometimes, alam nyo, hindi lang tayo aware, no? Nakasama mo ang Panginoon. That's why even, pinangako ito sa atin ng Panginoon. But the problem is because you are not aware, still nagbo-worry ka pa rin. Still, balisa ka pa rin. Still nagpapanik ka pa din. Why not you turn your worry into worship? So that you will know and understand, mga kapatid, na hindi ka nag-iisa, mga kapatid. Si Lord, wala siya sa finish line. Nagsasabing, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, man. Ang Panginoon kasama mong lumalaban para matapos mo ang karera ng buhay. Come on, can you say amen? Can you say hallelujah? Oh, thank you, Jesus. I feel now the presence of God. Wherever you are right now, abot ka ng Panginoon. Because 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. Imagine that, dun pa lang, mga kapatid, sa gathering pa lang natin, mga kapatid, nandun na ang ating Panginoon. Amen? Kasi wala tayong ibang tinataas ngayon kundi si Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Savior of the world. At ang sabi niya, God is with us. Matthew 1:23, look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Jesus is with us. The Savior of the world is with us. Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Oo, may problema. Oo, may pinagdadaanan tayo, mga kapatid. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa lumalaban. Kasama natin ang Panginoon. We can do all things through Christ who gave us the strength. Come on, can you say hallelujah? Pinangako ng Panginoon. And number 2 na pangako ng Panginoon, God is your God. I am your God. Woo! Praise be to God.
Ang Diyos na sumasama sa iyo mga kapatid, hindi pekeng Diyos. Ang Diyos na sumasama sa iyo mga kapatid, hindi rebulto espiritu mga kapatid. Ang Diyos na sumasama sa iyo mga kapatid, buhay, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Tunay na Diyos. He is the King of Kings and Lord of Lords. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ang Diyos na sumasama sa ating mga kapatid, ang siyang lumikha. Hallelujah, ng langit at ng lupa. The earth is the Lord and everything in it. You are created in the image of God. Hallelujah. Ang Diyos na sumasama natin sa atin mga kapatid ay walang imposible. Maraming Diyos-Diyosan. Pero si Jesus Christ ang tunay na Diyos. Siya yung sumasama sa atin. Therefore, ang nais ng Lord, mahalin natin siya. Okay? Paano malalamang ang Diyos mo si Jesus Christ? Sundin natin siya. Ang sabi niya, if you love me, you will obey my commands. Sinusunod natin siya mga kapatid. Utos ng Panginoon, the first and greatest commandment, mga kapatid, love God with all of your heart, mind, soul, and strength. Matthew 22:37. Paalin mo ang Panginoon. Okay? He is our God. No? Not yourself. Huwag mo siyang gawing katulong mga kapatid. Wag puro Panginoon. Dapat Panginoon. Paano yung pastor? Let His will be done. Let His will be done. Ask the Lord, alam mo yung pinakamagandang prayer na gagawin mo, Lord, let your will be done. Hallelujah. Bakit, Pastor? Because His will, pakisulat, is perfect. His will is pleasing, mga kapatid. And His will is good. Hallelujah. Yan ang kalooban ng Panginoon. Good. Hallelujah. And pleasing and perfect. Nakalagay yan sa Romans chapter 12, mga kapatid. Okay. So God is our God. Imagine niyo makilala ng tao na ang Diyos na sinasamba mo'y buhay na makapangyarihan sa lahat. Hindi ito kinakahiya. Oo, ang ating Panginoon ay namatay sa ating mga kasalanan. Oo, ang ating Panginoon inilibing mga kapatid. Ngunit makalipas ang 3 araw, nabuhay siyang muli. Sapagkat hindi siya kayang talunin ng kamatayan. Amen. O death, where is your sting? Hallelujah. Amen. Hallelujah. He is the resurrection and the life. Grabe ang ating Panginoon, no? Yan ang kagandahan nito mga kapatid. The more ka nagiging intimate sa Panginoon, the more siya nagpapakilala sa atin. Sometimes inaalaw niya ang sickness and disease, inaalaw niya ang kahirapan, inaalaw niya ang mga problema para may pakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Amen. Amen. Number 3, pangako ng Panginoon, God is your strength. Ano sinabi ng ating verse? I will strengthen you and help you. Woo! Amen. Hindi po nawawala ang problema. Lagi tayong may mga difficulties na pagdadaanan. Lagi pong merong ganyan mga kapatid. Hindi pinangako ng Panginoon na kapag naging Christian ka, wala ng problema. Pero pinangako niya na sasamahan niya tayo. At with Him, we can do all things. Yun ang kagandahan doon. Philippians 4:13, I can do everything through Christ who gives me strength. Wow. Amen. Magugulat ka mga bagay na hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Because it is He who gives you the ability. Hallelujah. Amen. Siya nagbibigay sa atin ng lakas. Oo, hindi nawawalang problema mga kapatid. Kaya kung hindi nawawalang problema, ask the Lord, Lord, palakasin mo na ako. Palakasin mo ako, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga circumstances na aking kinakaharap. Amen. Palalakasin ka ng Panginoon. Wow. Hallelujah. 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 At darating ang time, makikita mo kapatid, when you acknowledge God that He is the one that will give you strength, He's going to turn your stress into strength. Your stress into strength. Wow. Yung dating hirap ka na pinagdadaanan mo, darating ang time, basta magpatuloy ka lang, huwag kang lalayo, huwag kang aalis sa Panginoon, tatawanan mo na lang yung mga problemang yan. Tatawanan mo na lang yung mga problemang yan. Kaya mga kapatid, count your blessings. Bakit malakas makapagpalakas yun? Bakit? Dahil syempre, mapapasalamatan mo Panginoon, Lord, salamat. No, I'm blessed pala. Dahil malakas makapagpaina ang pagbibilang ng problema. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kung ang binibilang mo mga blessings ng Panginoon, lalakas ka. Amen. At yung mga problemang yan, madadali na lang sasabihin mo, Lord, do it again.
Do it again. Do it again. Amen. Niligtas mo na ako dito, Lord. Do it again. Pinagaling mo na ako sa ganitong uri ng sakit. Do it again, Panginoon. Napagdaanan ko na ito noon. Do it again. Makikita mo, God is going to give you supernatural strength. God is going to add super to your natural, extra to your ordinary. God is our strength. Woo! Huwag kang dumepende sa dami ng zero mo sa bangko. Huwag kang dumepende na kung anong merong lakas ka ngayon. Huwag kang dumepende, mga kapatid, sa mga vitamins na iniinom mo ngayon. Oo, okay yan. Praise be to God. Pero hindi yan ang totoong nagpapalakas sa iyo, mga kapatid. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. It is He who give us strength every day. Wow, praise be to God. Alam niyo yung kagandaan pa dito? Sa presensya ng Lord may kalakasan. Amen? Kaya matuto kang magbabad sa presensya ng Lord upang hindi ka lumubog sa mga problema sa buhay. Woo! Praise God. Psalm 73:26, my flesh and my heart fail. Look at this. Manghihina tayo. But God is the strength of my heart and my portion forever. Sino nagpapalakas ng ating puso? Ang Panginoon. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, ilagay mo si Lord sa puso mo. Oh, hallelujah. Siya ang maging hari ng buhay mo. Amen. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Amen. Hallelujah. Hindi na dapat ikaw nakaupo sa trono ng puso mo. Dapat si Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords, na nakaupo sa trono ng puso, mga kapatid. Kapag ganun, hallelujah. He is the strength of your life. He is the strength of your heart, mga kapatid. And He is the portion of our life forever. Whew. Grabe, no? Sinarito, hallelujah. Right now, nakakadama na pinalalakas siya ng Panginoon right now. Hallelujah. Habang naririnig mo ang message nito, mga kapatid, ng mga pangako ng Panginoon, pinapalakas ka na ngayon ng Panginoon. Yes, nangihina tayo. Yes, may pinagdadaanan tayo, mga kapatid. Pero kapatid, hindi tayo susuko. Amen? Hallelujah. Magpapahinga lang tayo sa presensya ng Panginoon at pagkatapos, palalakasin niya uli tayo, mga kapatid. Hallelujah. Woo! At walang bagay na pwedeng humadlang sa'yo na hindi mo kakayanin because God is our strength. Number 4 na pangako ng Panginoon, God is my helper. Pakisulat po yung mga kapatid, God is my helper. Promise ng Panginoon niya, nasabi ng verse natin, I will help you, I will strengthen you and help you. He's going to help us. No? Alam niyo yung pinakamaikling prayer sa Bible? Yung nalunod si Peter, ang sabi niya, Lord, save me! Yun lang sinabi niya, at tinulungan siya ng Panginoon. No? Sometimes, alam mo, all you have to do is say, God, help me. Help me. Like what I said a while ago, yung binigay sa akin under the message, God is worthy of my full attention. God is worthy of my full attention. No? Ibig sabihin, this is not by might nor by power. No? May mga sitwasyon talaga sa buhay natin na hindi mo talaga alam gagawin. All you have to do is to say, Lord, help me. I don't know what to do. I don't know, Lord, kung paano ako makakalis sa mga pagsubok na ito. Lord, help me. Help me. Just give your full attention to God. Just acknowledge God and surrender your life to Him. No, ang sabi ng Bible, submit unto God, resist the devil, and the devil will flee. To submit means to surrender. Pagkatiwala mo lang sa Kanya. Bahala ka na, Panginoon. Ikaw nang bahala sa buhay na to. Ikaw nang bahala kung anong gusto mo mangyari, Panginoon. All I have to do is to seek first His kingdom and your righteousness. Lahat ng pinagdadaanan ko ngayon, hindi ko na ito kaya, Panginoon. I cannot bear this anymore. But help me. But help me, Lord. As He promised, I will help you. Wow. Pakilagay nga po yan sa inyong cellphone, sa inyong note. God is my helper. Hallelujah. Psalms 54 verse 4. But God is my helper. The Lord keeps me alive. Oh, hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Palakpakan natin ng Panginoon wherever you are. The Lord keeps me alive. Sino nagbibigay sa iyo ng lakas, mga kapatid, para ikaw ay patuloy na merong hininga kalakasan. Hallelujah, araw-araw. Hallelujah. Alam mo, kung hindi tayo pinalakas ng Panginoon, hindi tayo tinutulungan ng Panginoon, matagal na tayong patay. The Lord keeps me alive.
God is faithful. Alam niya na hindi kanya susubukin mga kapatid sa mga bagay na hindi mo kaya. Kasi alam niya mamamatay ka dyan. Pero sino nagsusustain sa atin? Ang Panginoon. God is my helper. God is my helper. Amen. Psalms 121 verse 1 to 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Saan nanggagaling ating tulong? Sa ating Panginoong Hesus. Ang lumikha ng langit at ng lupa. Alam niyo marami nagkikare sa atin. But of course, dumarating talaga ang time din nila tayo kayang tulungan sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. But our God, He's not just care for us. He is able to help us. Come on, can you say amen? Can you say, I love you, Jesus? I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. He cares for you and He is able to help you. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinangako niya yan. At dahil sinabi niya yan, gagawin niya yan. All we have to do, no, ay panghawakan ng pangako ng Diyos. No? At lakaran ito. Walk by faith, not by sight. When I say by faith, mga kapatid, kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon, yun ang paniwalaan mo. Hallelujah. Amen. Last but not the least, God is holding you. God is holding you. Ano sabi ng ating verse? Balik ulit tayo sa Isaiah 41 verse 10 sa bandang dulo. I will hold you up with my righteous right hand or with my victorious right hand. I will hold you up with my victorious right hand. Alam mo yung mahawak sa'yo? Pag inawa ka nga pa lang ng Diyos, tanda mo, sigurado na tagumpay na yon. Hindi ka ipapatalo ng Diyos. Come on, come on. Hindi ka ipapatalo ng ating Panginoon dahil lumalaban ka hindi para manalo. Lumalaban ka dahil panalo ka na. Wow. Yun ang kagandahan sa race na ito eh. Yun ang kagandahan sa ating mga pinagdadaanan na kahit ano pang adlang ng gawin ni Satanas, ano pang mga gulaya sa dumating sa ating buhay mga kapatid, mukhang sa tingin natin imposible, mukhang sa tingin natin hindi natin kaya, mukhang sa tingin natin dehado tayo mga kapatid. But as you walk by faith, not by sight, you will see, hallelujah, you will be a giant slayer. Amen. Hallelujah. Goliath slayer. You will be like David na magtataas ng kamay at magpupuri sa Panginoon at sasabihin niya, the battle belongs to God. Alam niyo yung purpose kung bakit gusto labanan ni David si Goliath? Hindi para maging tanyag siya, hindi para makilala siya, kundi para, sabi ng Bible, the whole world, the whole Israel will know that there is God in Israel. Hallelujah. So the same thing with us mga kapatid. Hallelujah. Kapag hinawakan ng Diyos ang buhay mo, mga kapatid, huwag ka nang pumalag, huwag ka nang magpumiglas, huwag ka nang umalis sa piling ng Panginoon. Huwag mo nang hayaan na maging prodigal son ka uli. Huwag ka nang lumayo mga kapatid dahil habang ikaw hawak ka ng Panginoon, no weapon formed of the enemies against you shall prosper mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Kasi God is holding you. Hallelujah. Hallelujah. Hawak-hawak tayo ng Panginoon at walang sino man mga kapatid ang pwedeng makapanaig kapag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Amen. Walang pwedeng kumanti sa iyo. Walang pwedeng mga kapatid na mangyari sa buhay mo na hindi inalaw ng Panginoon. Hallelujah. If God is holding you, let God. Let go and let God. If God is holding you, let go and let God. If God is holding you, let go and let God. We are in good hands, mga kapatid. When we are in God's hands, we are in good hands when we are in God's hands. Hallelujah. Because it's all in God's hands.
It's all in God's hands. Lahat ng pangangailangan mo nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang sagot sa lahat ng iyong mga pangangailangan, mga kapatid. Hindi mundo ang magpapala sa iyo, mga kapatid. Ang Diyos ang magpapala sa iyo, mag-iingat sa iyo. His protection, His salvation, His blessings. Hallelujah. Everything that you need is in the hands of God, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang aalis dyan. Huwag mong gayahin yung prodigal son sa Bible. Nakatapos niya makuha yung blessings niya, yung ari-ari niya, everything, umalis, nagpakalayo, umalis sa kamay ng kanyang ama. And guess what? Nakita natin, mga kapatid, lahat ng kanyang kayamanan naubos na wala hanggang siya'y maging pulubi at namamasukan, mga kapatid, na tagapagpakain ng mga baboy. At ultimong pagkain ng baboy, kinakain na rin niya, mga kapatid. But we see nang siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, bumalik siya sa kanyang ama, bumalik siya sa kamay ng kanyang ama. And as we can see, kapatid, na-restore lahat ng ninakaw sa kanya ng dyablo. Piniisan siya ng robe, simbolo ng covering. Nilagyan siya ng sandalya, simbolo ng pagiging ready, pagiging handa. Hallelujah. Nilagyan siya ng ring, simbolo ng pagiging, God is giving him authority. Hallelujah. Meron pang feast, na-restore ng lahat, mga kapatid. Kung babalik ka sa kamay ng Panginoon, maybe hindi alam ng ibang tao na backslide ka na, nalayo ka na at hindi mo na alam kung paano ang gagawin mo, kapatid. Repent! Repent. Maybe you are still always in the church, mga kapatid, pero nawala na yung pag-ibig mo sa Panginoon. But I'm telling you right now, kapag nagsisikat, bumalik ka sa Panginoon, tatanggapin ka niya at i-restore niya lahat ng mga nawala sa iyo. At sasabihin mo, Satan, lahat ng mga ninakaw mo sa akin, I command you to return it to me. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, you have authority. God is giving you authority to trample the snakes and the scorpions, mga kapatid. In the name of Jesus, ano sabi ng Bible? Nang bumalik yung 72 in the Bible, tuwang-tuwa ang mga disciples. Ang sabi nila, even demons submit to your name. Hallelujah. Amen. Kaya, mga kapatid, humble yourself under the mighty hands of God. Hallelujah. And in due time, He will lift you up. At ang sabi ni Jesus Christ sa mga disciples niya, huwag kayong magsaya dahil napapalayas yung mga demonyo. Suko sila sa inyo. Rejoice because your name is written in heaven. Kapag nasa kamay ka ng Panginoon, kapatid, safe na safe ka. You are secured, protected, and provided because there is power and there is salvation in God's hands. Come on, can you say amen? Hallelujah. Praise be to God. Praise be to God. Maikli na lang ang time ko, mga kapatid. Wherever you are right now, I want you to stand up, mga kapatid. Wherever you are, just close your eyes. No, lift up your hands. Simbolo na ng pagsusuko ng buhay mo sa Panginoon, mga kapatid. The only way for you to be blessed is once you surrender your life to God, mga kapatid. Kaya gustong-gusto ng Lord na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi kapag sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, sigurado magiging tagumpay ang buhay na yan. Magiging safe ang buhay na yan. Safe and sound, secured and provided ang buhay na yan. Dahil if the Lord is your shepherd, you lack nothing. Hallelujah. So Lord, right now, we come before you boldly to the throne of your grace. We ask for forgiveness, Lord. Whatever sin that we committed right now, Lord, me and Pastora LD, Lord, and together with the congregation, we humble ourselves before you. Forgive our sins as you promised, Panginoon. If my people who are called by my name will humble themselves, turn from their wicked ways. Hallelujah, Lord. Lord, nagpapakumbaba kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Pray and seek my face. Yes, Lord, here we are right now, Panginoon. You will hear our land, Father God. You will forgive our sins, oh God, Lord. Forgive us, forgive our nation, forgive our churches, oh God, forgive our lives, our family, Father God. Forgive us, oh Lord, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Forgive us, Lord. Mapagpatawad kang Ama. Sabi mo, if you confess your sin with your mouth, you are faithful and just to forgive us and cleanse us, Lord, sa lahat ng unrighteousness namin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, naririnig niyo po, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa amin nagawang kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord. Ang sabi mo sa pangako mo, lumapit kayo sa akin. Gaano mang karami niyong kasalanan, hallelujah. Kasi pula man ito ng dugo, kaya mong paputiin ito kagaya ng niebe. Salamat po, Panginoon. The Lord is cleansing you right now. God is worthy of your full attention, mga kapatid. God is worthy of your full attention. Just give your 100% attention to God right now. And you will see the hands of God
you will see that He is with you, that He is our helper, that He is our strength, that He is our God. You will see these 5 promises of God in Isaiah 41 verse 10 will be with you. Salamat po, Panginoon. I declare revival to River of God Marilao. I declare, hallelujah, victory, favor, breakthrough upon breakthrough in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living of God. Hallelujah. Be with you all. I declare the covering of the blood of Jesus Christ. I declare, hallelujah, the Holy Spirit, hallelujah, be manifest in their midst right now. Touch them right now. I speak fire, fire, fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Revival in River of God Marilao. Revival in every worker, in every leader, in every family of River of God Marilao in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, we just want to commit to you everything, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. This is our prayer, Lord God. In Jesus' mighty name, lahat ay sumigaw ng hallelujah! Lahat ay sumigaw ng praise the Lord! Lahat ay sumigaw ng victory! Hallelujah! All the glory, honor belongs to God alone. Hallelujah. Salamat po sa time, mga kapatid, sa pakikinig and privilege na makakapag-speak po sa inyo. Hope to see you in person at magkaroon po tayo ng sharing, fellowship, mga kapatid, and another gawain po ulit. It's a privilege for me, no, na makapag-share po sa inyong lahat. God bless everybody. It's a privilege to me to minister to you all. God bless po sa inyong lahat, and to God be all the glory. Amen and amen, amen. Standing on the promises of Christ our King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God.